Narito ang mga balita sa araw na ito. 4 patay sa pamamaril sa train station sa Chicago. Namatay ang 4 na katao sa pamamaril sa isang commuter train sa labas ng Chicago noong umaga ng Labor Day ayon sa pulisya. 3 tao ang idineklarang patay sa Forest Park Station, isang above-ground stop sa Blue Line ng Chicago Transit Authority. Namatay naman ang ika-4 na biktima sa ospital. Nakatakas ang sospek, ngunit kalaunan ay naaresto sa isang tren sa ibang ruta ayon sa pulisya ng Forest Park. A weapon was recovered. Pahayag ni Forest Park Deputy Chief Chris Chin. There is no immediate threat. This appears to be an isolated incident on this unfortunate day. Tinawag ang pulisya bandang alas 5:30 ng umaga. Sinabi ni Chin na wala pa siyang impormasyong maibabahagi tungkol sa mga biktima. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Lala Soto, na-offend sa pelikula ni Paolo Contis. Ibinahagi ni Lala Soto Antonio ang kanyang saloobin sa kontrobersyal na pelikula ni Paolo Contis na Dear Satan, na nakatanggap ng X rating mula sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Aminado si Lala na na-offend siya sa nasabing film bilang isang Kristiyano dahil ipinapakita dito si Satanas sa isang positibong paraan. Saad pa ng MTRCB chairman, hindi raw ito kailanman magiging mabuti. I have seen the film. I joined the board. I am offended as a Christian. It is not demonic, but it has a different depiction of Satan becoming good. But Satan will never ever be good. Saad ni Soto. Nagpaliwanag naman ang veteranong filmmaker at Film Development Council of the Philippines, chairperson na si Jose Javier Reyes, na ang pelikula ay bahagi ng isang script mula sa workshop ng Movie Workers Welfare Foundation tungkol sa isang batang babae na humiling kay Santa Claus, ngunit nagkamali at naipadali ito kay Satan na siyang tumupad ng kahilingan ng bata. Satan came to life and went to the little girl and was humanized by the little girl in the process. Pagpapaliwanag ni Reyes. Wala pa namang komento ang aktor ng nasabing pelikula na si Paolo patungkol sa naging pahayag ni Soto at ng MTRCB. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Utang ng Pinas lumobo sa 15.69 trillion pesos noong Hulyo. Umabot na ang utang ng Pinas sa bagong pinakamataas na antas nito noong katapusan ng buwan ng Hulyo, habang patuloy na nangungutang ang gobyerno upang mapunan ang mga kinakailangang pondo para sa budget, ayon sa datos na inilabas ng Bureau of the Treasury o BTR nitong Martes. Sa pagtatapos ng Hulyo, lumobo sa 15.689 trillion pesos ang kabuuang utang ng national government, tumaas ng 1.3% mula sa 15.483 trillion pesos noong katapusan ng Hunyo 2024. Ayon sa BTR, ang pagtaas na 206.49 billion pesos sa utang ng bansa bawat buwan ay pangunahing dulot ng pagpapalabas ng parehong domestic at external na utang. Samantala, ipinakita rin sa datos ng ahensya na ang fiscal deficit ng pambansang gobyerno mula simula ng taon hanggang katapusan ng Hulyo 2024 ay umabot sa 642.8 billion pesos, tumaas ng 7.21% kumpara sa parehong panahon ng nagdaang taon. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.